Dito, yung nakikita nyo, laruan ko to. Ayan, bubuuin ko na siya. Kasi kinalas-kalas ko siya nitong ano, para yun makita ko, may pakita ko sa inyo kung paano ko bubuuin. Ito kasi hinigpitan ko na dito sa puno kasi baka magkahiwa-hiwalay pa sila Ito po ay folding, makikita nyo mamaya. Bibigyan ko kayo ng link kung saan ko nakuha to. Yung mga parts niyan, yung mga ilalagay ko dyan, lahat bibigyan ko kayo ng link. So, bago natin ilagay yun dito sa dulo, dito muna tayo sa bukana. Una, ilalagay muna natin yung tank dito. Yung mga PCP na nauna, since wala na tayong stock ngayon, ubos na. So, tinira ko na lang itong sa akin talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, nangangarap din tayong sumali ng competition. Kaya, prepare tayo ng isa. Total, may documents itong isa na to. Dalawa bali itong may documents kasi kaya lang yung isa, pinapagamit ko na dun sa kaibigan ko, yung kumpare ko sa probinsya. Since eto nga lang gusto ko kasing kagaya na sinabi ko, gusto ko kasi isa lang yung gamit ko para talagang makapag-concentrate ako doon sa pagpapaganda, doon sa pag-aayos. Kaya pinagamit ko na sa kanya. So dito, ganito lang binubuo yung PCB na sa akin. Mabilis lang siya, mabilis lang buuin. Tapos tested na naman yan. Ayan, ganyan lang. Konting higpit lang. Ayan. Kasi higpit din yan maigi. Pag may hangin na. Masama lang kasi yung maluwag. Ayan. So dito naman. Ito naman. Kasi hindi na pipihitin to. At napihit na siya. So lalagyan na natin ng ito kaya mo lang. Mahaba kasing kapila niya. Teka, i-prepare natin muna yung ating wrench. Itong halo natin. Yan, meron tayong maliit para sigurado tayo teka, asa pa ba yung iba? Ayun, ito. May dala rin kasi tayong isang na ipadadala natin doon sa. So, ito yung next. Hindi pala. Pantatlo yan. Pantatlong. Ito yung pangalawa. Yan na. So, dito to at hindi ito kasali. Dito ka lang inilagay para hindi magkahiwa-hiwalay. Yan. Tapos, ayan, ihigpitan na natin. Lalagyan natin ito ng tornilyo. Yan. Dito muna. So, gamit natin. Tingnan natin. Ito. Number 3 dito. Yan. Hindi natin masyado muna agad ihigpitan para hindi tayo mahirapan maglagay ito sa ibang part. Yan. Saka natin. Pag lahat nakasuot na, saka ihigpitan. Kasi apat sila babalance pa yan. Yan. Nakita nyo, nakagalaw pa. So, para hindi mahirap ilagay itong iba. Kung makikita nyo, nakasali ako sa TikTok habang naggagawa ako dito para hindi double time tayo ngayon. Kasi marami tayong gagawin sa mga darating na araw. Tapos isa pa, magre-register ako ng isang sasakyan ko, malaki. Dahil expired na siya itong month na to, pag 3rd week. Yan, ito pwede nang higpitan dito. Yan.
Itatama lang natin dito. Yun. Ayan. So, medyo nakalubog siya. Ayan. Tapos dito naman sa kabila. Higpit na rin dito para balanse na siya. Yun. Ayan. Ito yung mga pusa ko. Tulog na siya. Yan, pati PC ko nakabukas, magkakaibang ano yan. Magkakaibang nakabukas habang may ginagawa ko dito, kailangan diretso. Double time tayo yung PC natin. Multitask tayo ngayon. Yung PC ko nakabukas, iba yung ginagawa niyan. Affiliate yan. Tapos ito, naka-live tayo. Yan, so dapat dito medyo mahigpit kasi may naka-attach kasi sa kanya na ibang parts. Yan, since ano na, okay na siya dyan. So, ilalagay na natin to. Itong kanyang barrel. Yan. Oops. Tinitingnan ko kasi yung palatandaan. Dapat yung butas. Yun. Ayan. Tapos, higpit na tayo dito. Yung ng barrel. Ito, palalapatin lang muna natin to. Yan. Ito yung dapat mahigpit. So, yun. Higpitan na yun. Higpitan na rin dito. Yan. Okay. Tapos, ito maliit. Try natin itong isa. Yan. Ito po kasi dating may adapter siya dito. Merong railing para sa scope. Kaya lang, mas preferred ko ngayon, ito naman sulat. Mas preferred ko kasi, tapos try natin kung yun, so okay naman siya. Dikak muna natin yun para hindi siya nakakasa kasi minsan hindi napapansin kung nakakasa yan o hindi. So ngayon ilalagay na natin itong folding back. Yan. Folding back. Ito pala yung folding. Pag nakalagay siya rito, folding back na. Yan. Try natin. Dapat siya nakasagad. So, yun. Sagad natin. Ayan. Hanggang dito lang siya. At tapos, sisilipin natin. Dapat magkapantay. Sumasama. So, yan. Ayan. Folding yung bag na. Binaliktad yung fold niya dito ko nalagay kasi masyadong mataas dito. Tutukod siya. Tingnan natin sa kabila kung hindi tutukod. Yan. Tigas. Yun. So yan, sakto lang siya. Medyo nakatukod ng konti pero hindi naman gaano. Ayan. So, yan. And then, bubukan natin siya ulit. Bubukan natin siya ulit para yan, maganda yung spring na ito kasi yun, matigas. Hindi makalog. Hindi kagaya ng mga nauna ko nito. Yan. Tapos ngayon,
ito naman, itong bipod natin. Bipod. Yan. Yan, kita nyo, ganda. Kaya lang, wala na kasing black. Kaya, ito na lang kinuha ko. Excuse me. Yan. Kita nyo yan, balot na balot pa. Bago yan. So, ito siya. Ilalagay natin siya dito. Hindi masyadong malayo. Tansyado lang. Yan. Dito lang siya. Ang ating bubuhan muna yun. Tapos ngayon, pag sasara nito, paglalak, kailangan huwag mahigpit na mahigpit kasi hindi matatanggal. Yan. Yan, parang okay na yun. Wala na kalog. So, parang mas gusto ko kung dagdagan. Yun, konti-konti lang. Yan. Tapos yan. Yan, medyo okay yung bipod na yan. Yan. So, ito. Yun. So, pantay na siya. Yan. So, diba? Diba, okay siya, no? Tapos, wait lang, kukunin ko lang yung scope niya. May bago akong bili na scope para dito. So, kukunin muna natin. Ayos ko lang kasi baka mahulog. Yan. So, ayan, talagang buong panahon ng Lanban, ano lang talaga siya, receiver lang siya. Yung pinapakita kong binubuo ko, ikinakabit ko rin sa ibang airgun nyo na gumagamit. So, dito, parang pinapakita ko lang yun para may idea. Pati ako, may idea kung ano yung magiging itsura ng laruan ko after ng buuin ko na siya. Kagaya ngayon, ito. Yung mga link na bibigay ko sa inyo para makita nyo, yun yung pinaka parang mura. Tapos kumbaga napili ko na yung maganda kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo pagagandahin ko itong laruan ko this coming kasi pag sasali tayo ng competition ito. So isa, hindi na tayong maasang mananalo kasi nga patibaran na ito ako mismo yung so ito yung magazine niya dito. Pakita ko sa inyo paano siya. Ayan, ilalagay natin. So yun, ayan, hindi talaga siya kasi walang pellet. So tatanggalin muna natin yan. Yan, tapos decact natin yun. Ito na yung kanyang mahiwagang scope. Ayan, Discovery 4 to 16 by 44. Nanginayang ako kasi yung naibigay ko dun sa mga sa mga kaibigan natin is 6 to 24 by 50. So mas malalaki. Itong atin ngayon
maliit. Kaya siya dito siya. Ayan. Pero lagay muna natin yung ano niya rito. Ang gusto ko lang dito kasi, ang maganda dito, yung kanyang extender o yung shade niya para sa araw ito. Eh kasi laki rin ito. So hindi natin kailangan magkalang. Hindi katulad doon sa mga nakaraan kong ganito na kailangan ko pang lagyan ng ano kasi mas maliit ito. Dito pantay lang siya, parehas ng laki, mapapansin mo. Ayan. Tapos dito siya ano natin yung mounting niya. Yan, ganito lang kasi dapat may proper distance din sa mata. So matras na nga siya ngayon ng konti. Ang problema, nakapatong siya doon sa tornilyo. Pinato yung pisngi dito. So dito siya. Yan, tama-tama kasi nung nahihirapan akong itapat sa mata ko. So ngayon medyo yan, kaya lang yun, ganyan siya. Tama-tama naman, halos center siya dyan. Hindi pa siya nakalapat doon sa kabila. So ito pa, yun. So yan na, nakagitna na siya. Dapat ganyan siya, nakagitna. So yan. Tapos konting higpit lang dito. Ayan. Ayun. Ayan. So konting higpit siya. And then yan, buo na, pero may bubuksan akong isa. Pakita ko sa inyo kung okay siya. So ibaba muna natin dito. May unbox lang ako ito. Hindi ko pa nabuksan. Pakita ko sa inyo. Ikakabit ko rin ito kung ikakabit na yan. Ayan. Ayun, hindi pa siya. Wala ko naka-rating. Pang ano rito ngayon. Ayan. Ito na lang ito. Bubukas natin. Ano na kasi tatayo na naman ako. So ito. Ayan siya. This is a laser para kapag malapit yung target, let's say mga nagpe-pest control tayo sa mga bubit na kaibigan natin. Kaibigan din. Ayan, ito yung gamit na lang pag tumapat sa ilaw. Ayan na. This is a laser. Ayan, malubay pa siya. Tingnan ko kung alin yung kailangan higpitan. Yan, so dito yung battery. Ito yung battery niya. So, paano ba ito? Ang higpit naman. So, maganda naman yung ano niya, prepare niya, higpit tanggalin. So, ayan. Ay, siguro di na tinatanggal to. Oo, bakit ba tinanggal ko ba? Parang ipinapasok lang pala to. Grabe, mali ako dun, oh. Hindi ko agad naisip, dapat ay ipinapasok na lang siya. Ayan, hindi ko na makuha. Ang hirap pa naman tanggalin, dapat ay hindi ko na tinanggal. Yan, yung pala. Buti pumasok siya ng maayos kasi magkakawang-kawang to. Tanggalin, try ko nga. Yun. Kaya lang spring yon, baka titingnan natin kung alin yung positive nito. So parehas may spring. Titingnan natin dito saan ba yung tanso kasi to. So pangkaraniwan naman nauuna talaga yung positive talaga yung try natin kasi tanso yung kabila. So malamang yan. Tapos nandito yung parang switch niya. At ayan. Parang ito yung kanyang switch. So ang positive niya is yung kabila.
pangkaraniwan kasi ganun. Ayun, nakailaw na siya. Kulay red. Yan, ang ganda ng ano niya, tsaka malinaw siya. Kaya lang siyempre, titipirin natin yung battery niya. Yun. So, ayan. Ayan. Ganda. Ang linaw kahit malayo. So, maganda siya. So, parang try natin kung ma-adjust ko pa to. Meron kasing screw. Yun, tama. Ang ganda ng switch niya kasi pag inano mo nakiklik, nawawala. So, ayun. Ano naman siya. Yan. Pag in-off mo, ayun, ganyan. Yan. Try natin pang patulisin. O papatulis pa ba ito? Ayun, lumalaki siya pag binubukas. So, ito na yung pinakamaliit. At itong screw na to siguro ay iba yan. Baka bukasan yan. So, ayan. Ito ngayon yung kanyang mounting. Ayan. Sana may mapaglagyan tayo. Akala ko yung mounting niya is yung pala yung mounting niya is titingnan ko may pagkakabitan tayo na ito ng mounting na to kasi iba hindi siya tactical mounting. Ano natin kung kakasya siya dito. Ayan parang wala akong mapapagkabitan sa kanya. Hindi mo pwede dito sa scope kasi 30 ano siya ayan, parang wala akong mapaglalagyan kung dito naman siya sa tactical parang hindi aabot. Ayan, talagang ano siguro nito is inilalagay sa barrel. Pero since wala tayong kakabraso tong barrel dito, kung dito parang hindi siya kasya ewan ko lang. Baka naman baka naman po pwede. Try natin. Baliktad pa yata. Ayun, baliktad pa. So, baka pwede. So, baka naman mahaba naman ang screw So, baka naman pwede. Kasi dati, may nabiling mas mura nga lang siya ng konti, pero hindi makita pag araw. Pag gabi mo lang siya makikita. Hindi siya ganun kalinaw. Maliit yung makikita mong niya, kaya hindi umubra. Kaya dito try natin, dapat mas maganda kasi ito nasa side. Try natin dito sa side, ganon siya, pakakagatin na lang natin. Alin ba mas malaki? Ito palang kabila. Ayan, kasi dito lalagyan ko ng mount ng sling. Naka-sling siya. So dito try natin dito. Pwede ko pa namang i-abante ito ng konti. I-adjust pa abante. Yan. Dahil doon sa dulo-dulo ko na lang ilalagay yung mounting niya. Yan. I-adjust ko para try ko kung magkakasya. Yan. Ayan. Lugyan natin ng konti. Yun. Ayun, kasi po pwede naman yung mounting sa dulo. Yung sling po pwede sa dulo siya. Yan. So, ayun. So, lumuwag naman siya dun. Try natin. Pasok ba? Pasok naman. Kaya sumobra.
nalalambutan ako, madaling kuha. So dapat matigas. Yan, para hindi siya mananako. Yan, so okay na doon. So ito, itatry natin ilagay dito sa side. Yun, kasya. Sana kasya. Yan. Maganda siya nandiyan sa side. Ang problema may nut doon. So ganyan. Pero malayo no sa ano, malayo sa kanyang barrel. So dapat kasi nasa barrel dito para halos naka-align na siya. Ang problema dito, parang may adjustment naman ito. May adjustment naman siya ng up and down. So mag-aano na lang tayo. Dapat kasi sa barrel, kaso hindi naman yung makasya. Gagawa ako ng mounting nito na dito sa barrel nakadikit, halos dikit siya dito, para gagawa ako ng ganito para talagang straight siya sa barrel, so hindi masyado malayo yung pagitan. So ganun yung pero for the meantime dito muna siya habang hindi ko pa yung nagagawa, kasi baka mawala pa ito, na-unbox ko na eh. Ayan. So pag ipinost ko yung video sa description, later on lalagyan ko ng link para doon sa mga gustong makakuha nitong mga inilagay natin. Merong link, mabilis na lang ma-access, mabilis na lang makakakuha, hindi na maghahanap pa, tapos kita nyo na kung ano itsura. Yan. Ayan, medyo ipitan natin at ano naman siya. Yan. Ang problema medyo nakababa eh. Kasi kailangan i-abante pa ng konti yung mounting niya. Anyway, maganda kasi yung meron nito, kasi pag malapit lang, let's say pest control, malapit na, dito na lang, dito ka na lang magsisilip. Hindi mo na sisilipin kasi hindi mo rin naman makikita, especially sa gabi. Yan, pag gabi kailangan bilisan, tapos hindi mo naman talagang nakikita. So dito siya, dito ka na, eto na lang ang susundin mo kung saan siya tumapat. Kaya yan, i-mount natin siya ng maayos. Yan. For the meantime, habang wala pa siyang, hindi ko pa siya nagawa ng mounting, yan, kailangan lang tuwid, naka-align siya sa tank dapat. Kailangan medyo mahigpit para hindi mapansin kung kasi gumagalaw. Kaya kailangan pag mahigpit siya, hindi siya makakagalaw. Kahit pa paano, pag ang target mo medyo malaki, shoot na. Kumbaga, tatantsahin mo na lang yung ilaw. Yan. Naman, ayos na siya. Dito, medyo lumagalaw dito. Hindi ko pa kasi na-lock maigi. Konting lock lang muna. Yan. So, ayan, hopefully, ayun. Medyo nakaano naman siya. Mababa, tansyahan na lang. Yan, kapag yung malapit. So, dito naman yung mag. Tsaka ito naman yung malayo.
then tulak ng konti habang pinapasok. Ayan, para hindi siya makasagabal. Yun. So, eto na siya. So, ayan, buo na. Ito yung kabilang side. Ito, ayan. So, yun, nakailaw yung kanyang pag-aaralan ko na lang yan, pero i-align ko talaga yan sa barrel, yung halos nakadikit siya, magka-align sila. Gagawa ko ng mounting yun, magagawan ko naman yan eh. So, i-off na natin to. So, ito na. Ayan. So, ayan na siya. Kita na. Oops. Ayan. So, hanggang dito na lang. Hopefully, makatulong ako doon sa inyo sa ginawa na kasi akong laruan dito sa bahay. Tingnan nyo naman, nilagay ribbon. Ribbon yung aking pinantali sa buhok ko is ribbon. Pasensya na po kayo. So, ayan. Hanggang dito na lang. Ibaba ko na dito. So, buo na. So, yun lang po yung sana yung napanood nyo, maigi. At nakita nyo naman, sandali lang ginawa. Ito lang yung mga tools na ginamit ko. At, ayan, hanggang makakaya ko, pagka dapat nag-i-improve. Yung kita nyo naman, yung mga binibigay ko ngayon na conversion. At yung kino-convert natin, hindi nakagaya po noon na ngayon, ginagawa natin na as much as possible dapat madaling i-assemble. Yun, yung halos di ka na gagamit ka lang ng tools pag ihigpit nung nut nung barrel, tapos yung nut nung kahoy, kung siya, kung butt stock ang gamit niya, kung wood stock. Yun, yun lang yung i-screw as much as possible yung offset niya, tapos yung kanyang mga tank regulator maging friendly sa pag-assemble. So ganun po yung ginagawa natin, at hanggat maaari ginagawa natin na yung mga natin is yung mga nagpapagawa sa atin ay medyo komportable na doon sa pag-assemble ng kanilang mga PCP, kahit sa ganitong inborn PCP o doon sa converted na convert into PCP na mga CO2 airgun. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat, at hanggang ngayon hindi nyo ako iniiwanan, magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon. At patuloy nyo pa rin akong tinutulungan at sinusubaybayan, kasi kundi dahil po sa inyong tulong hindi tayo, although maliit na channel pa lang ako, ang may pagmamalaki lang natin is yung mga nakasubaybay at sumusuporta sa atin ay solid na hanggat maaari ino-open ko na yung aking yung mga papagawa sa atin lately, namimit natin. Yun nga pong huli is dinala ko pa yung kanyang nakipag-meet ako sa kanya para lang personal na madala sa kanya yung unit na ito nga pala, yung mga nangangailangan ng Predator. Ito yung aking bagong offset ng Predator. Sakto po yan. Wala na kayong kundi ikabit yan. Okay naman yung seat ng o-ring natin. Dito, yung mahaba yung kahit pa paano, may plenum siyang konti. Tapos, as much as possible, maliit yung gawa natin. At ito ay magkakasya lamang hanggang 0.5 o 0.45 na tank. Ayan, ganyan, sakto yan dyan. Sinukat ito para sa 0.45 or yung 0.38 yan mas dito. Ito ay sure nakakasya
at hindi siya sisikip sa 0.5, sakto. Maaring may allowance pa siya na konti. Yun nga lang, huling ginawa ko nito is mas malapad kasi 0.5 na tank. Oo nga, at ngayon 0.5 na tank ngayon, kailangan pang pagkasyahin yung dulo, yung pampatahimik. Pag inilagay, kailangan, kaya ang totoo yung, kaya kasi ang clearance niya dun sa is 1 mm lang o 2 mm. Mas ganito lang kanipis. Ayun, naging clearance. May clearance pa rin siya dun sa kanyang pampatahimik. Ganito lang, pag sinuot mo to, sakto lang to, yung pinakamaliit na alin. Sakto lang. Kaya ganito kataas lang. May clearance pa rin siya, hindi siya lapat.